Napanood mo na ba yung 10 utos kay Josh? Dumating din ba sa buhay mo yung humina pero hindi nawala yung faith mo sa kanya? Then yung luminaw na yung pag-iisip mo, doon mo napagtanto na hindi ka niya pinapabayaan. Good day sa inyong lahat. Papadyak ako ngayon papuntang C5 Mindanao Avenue Extension. Kasama ko dito si Mang Pakito sa ibang kakilala ko na member ng CCCP. Samahan niyo ako guys. Let's go. Hoy, good morning Today is Sunday, papadyak tayo papuntang C5 Mindanao Avenue. May laps ngayon doon yung CCCP. Wala tayong sayo kaya dito lang muna tayo sa may C5. Patag lang to. Andito na ako sa A. Mariano. Ito yung daan papunta doon sa may barangay Mapulan Lupa. Wala kang lilikuan dito, dire-diretso ka lang hanggang lumabas ka doon sa may letter T section, then kakaliwa ka. Eto, dito ko na piling dumaan kasi pamilyar, dito ako dumadaan ng school ako. Saka madami tayong kakilala. Kasi kung doon sa may toll gate, sa may Mapulang Lupa, medyo hindi kasi maganda yung kalsada medyo sira-sira yung daan, nakakasira ng rin. Kaya napagpasyahan kong dito pumadyak. Gusto ko kasi pag pumapadyak ako, may nakikita ko luma o bago kong tropa, is nakakabitian ko. Masaya sa feeling yung may nakakabatian pa pag pumapadyak. Ito yung bike shop nito, pwede dito sa A. Mariano o yung Bisalaw na tinatawag. Yan, sa left side. Woo! Okay na pe. Iba din talaga yung padyak mo pag pag wala kang isa yung maayos. Katulad nito, isang beses lang ako pumadyak nung Miyerkules, tapos ngayon yung kasunod kay Mariano Street Bisalaw, labas na barangay Mapulan Lupa. Mga tricycle kabilaan dito, tingnan nyo, madaming pabrika kabilaan. Pagdadaan kayo dito, ingat lang kayo kasi madaming lubak yung gilid dito, kagaya nya yan ingatan nyo yun. Yan, saka mga kamote. Ito na yun. Now approaching barangay Mapulan Lupa. Lawa kayo dito. Yan dyan. Ito na kabaan ng C5 Mindanao Avenue Extension. Yes, yung demos sa kabila. Ayun, may ilan nila. Bakit? Pakito, bakit ka naka-e-bike? At nung nakita na nga natin yung main group, is nag-join na tayo dun sa grupo.
Ito nasa unahan ko na to si Maeng to, yung player ng Excellent Noodles, saka si Sir Philip, yung presidente ng CCCP, yung Cross Cycling Club of the Philippines. Etong kahabaan ng Mindanao Avenue extension na to is isang loop is 4 kilometers. Hindi pa kasama yung doon sa may pataas. Kasi ayun bandang part ng Caloocan na yun eh. Ito kasi Mindanao Avenue is nahahati siya sa tatlong city, Quezon City, Valenzuela, saka Caloocan. Itong laps na to is 14 or 15 laps to. So pumapatak na 40 mahigit or 50 mahigit. Basta times 4. Yung Sunday kasi naglalaps sila dito. So bali may announcement. May nagsabi sa akin, chinataw ni Mang Pakito na meron daw laps. So si Mang Pakito is nandito sa likod, naka-e-bike siya. Sinigawan ko siya kanina, siya yung nandun sa kabilang grupo. Pero sumama na rin sila dito, naging isa na lang, nag-combine. Ganito kasi yung ginagawa ko, kunyari 4 days ako hindi nakapadyak. Papadyak lang ako sa malapit lang, saka yung normal speed lang, hindi kabilisan, hindi sobrang bagal naman. At least kahit 50 kilometers or 30 to 50 kilometers, okay na yun. Sa ano lang, normal cadence, mga zone 2 lang. Yun yung technique ko. Then saka ako, aangatan ko, kunyari, naka 50 kilometers ako ngayon, 60 or 70 sa susunod kong padyak. Ganun ako mag-ensayo eh. Tapos, at least once a week is dapat may ahon. Pero this time, di ako nakapag-ahon na training kasi meron tayong inaasikaso. So, ayun. At saka kaya nga rin pala ako pumadyak sa araw na to kasi kukuhanin ko yung prize ko na napanalunan sa Strava group ng CCCP. Kasi nagpa-contest si Bombike. Follow nyo siya, Bombike. Member siya ng CCCP Cycling Group. Kung sino yung mataas ang elevation sa may Strava, saka yung distance is mananalo ka ng specific jersey. So maraming salamat kay Bombike. So ito yung araw na yun. Bale 2 weeks or 3 weeks ko yatang hindi nakuha yung jersey na yun kasi naging abala nga tayo. So bale nagpatulong lang ako dito kay Ann saka doon kay May kasi na kay Jerome daw doon sa asawa niya yung jersey iniwan doon sa may tindahan. Nahihiya naman ako kasi pili lang yung kakilala ko dito. Ayan sila Mang Pakito, sila si Mang Casas, yan sila Maeng, yan tropa yan kasi barkada ng pinsan ko yan nung namaya pa akong pinsan. So sila yung mga talagang kakilala ko. So at that time bale nilapit ko kay Ann na siya yung magtanong para kuhanin yung jersey doon sa may tindahan. So at kinuha naman yun ni May. Bale magpipicture ako then popost ko doon sa Facebook page ko na ayun yun na pinapanalunan. Ang pacing nitong laps sa C5 Mindanao Avenue Extension is 15 laps, then 25 kilometers lang yung takbuhan. And then pag naka 14 laps na, kanya-kanya na kayo. Bahala na kayo kung kargahan nyo. Yun. Tapos kung gusto mo naman mabilis sa una pa lang, bahala ka sa buhay mo. Yun lang yun. Basta mag-ingat ka na lang. Basta bawal dito ang hindi naka-helmet. Kasi delikado dito mabibilis yung mga sasakyan. Pwede naman kayo magmabilis. Kaso kasi nakakatakot pag solo ka lang dito at pag isa ka lang, dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, pipinahan ka talaga ng mga sasakyan dito. Kaya kami, sumasama kami sa madami. Dito sa madami kasi bihira kang mga pinahan dyan kasi madami. Ewan ko kung bakit gano'n. Pero gano'n talaga yung pag madami kayo talagang umiiwas talaga yung mga sasakyan. Nung matapos na nga yung laps dito is nagulat na lang ako kasi marami pala akong kakilala. Hindi ko lang sila nakita nung umiikot kasi nandun ako sa may bandang gitna sa kaunahan po pwesto. Bali nung huminto nakita ko dito si Edwin Bautista, yung kasama ko mag-ride sa Nueva Ecija, si Mang Casas, si Rodolfo Casas, si Mang Palong, yung Marlboro Tour veteran, si Maeng, yung player ng Excellent Noodles, yan tropa yan sila Doc Alvin Isip, ayan sila Ann, si Mang Pakito, saka si Chris. Nagulat din ako si Chris Mandihar, nandun siya doon sa may tambayan, nagkakape, nagulat ako nung momento. So pagkatapos nito is papalit na ako sa pagtatrahan ko dito kasi para hindi nakakaya, hindi yung puro ka lang pasahero, pumalit ka din doon sa unahan. Madaming naglalaps pag Sunday dito sa Mindanao Avenue kasi konti yung sasakyan.
Saka magaling makasama yung presidente nila, pati yung mga member. Actually, pag linggo, usually umakyat ako sa taktak. Kaso nga lang, sa naikwento ko kanina is wala nga tayong ensayo. So, ang hirap umahon sa taktak lalong-lalo na pag wala kang ensayo. Pag puro patag lang, mga isang linggo kang hindi pumadyak is hirap na hirap kang umano sa taktak. Umakyat. Kaya pag Sunday, wala akong masyadong ensayo, dito lang ako sa Mindanao Avenue. So, nagdedepende yun sa padyak ko kung matagal akong hindi nakapadyak o nakapadyak ako. Yun yung ensayo ko. Kaya ang advice ko, kung gusto nyong gramuta dito, kabisaduhin nyo muna yung loop netong Mindanao Avenue Extension. Kasi mahirap sumalang dito kung hindi mo kabisado yung lipuan. Kasi may mga bigla-biglang lumilitaw na sasakyan dito. Ano na yun? Carmelo. Doodle yan, doodle. Ayan, tapos na. Gano'n ang sinigin ko. Ayan, sila. Edgar, oh. Ayan. Ito, pagpapagawa kayo ng dropout. Edgar Pereña. Magaling to eh. Dropout ng owner. Kahit ano. Pinapabricate na ito. Oo. Si Chris. Ilan ang taktak? Nasa 20 lang. Kahit anong pagkain sa gilid. Ano, 6:30, anong taktak? Balikan, paano balikan? Hanggang pahan lang, huwag ka mo. Hindi, malakas mag-consume ang ano. Dito sa Lusok, anong pinusay na Hindi, kuhanin mo yung road bike mo sa ano. Kuhanin mo yung road bike mo sa... Pagpalusong, patayin mo. Kaya yun. Hindi, walang preno yun. Pag... Hindi, meron. Meron. Meron? Pagpalusong, patayin mo. Halimbawa, mga 2 kilometers yung palusong doon sa ano doon. Laking bagay yun, no? Tapos sa Marcos Highway, tsaka pidalan. Pag di mo na kaya, tsaka mo ano. O pag ahon mo ng taktak, paglusong. Pabibitin. Inaantok yan sa ano. Inaantok yung mabagal. Pag-ahon na, paglusong. Uy! Uy! Isa pa? Up, up, up! Dito ako ngayon sa BGC. Bibili ako ng avocado. Avocado seed. Ang init eh.